Patay po ang dalawang ama sa magkakahiwalay na pananambang sa Quezon City at Cebu City. Ang mga biktima parehong pinatay mismo sa harapan ng kanilang mga anak-kaanak. Narito ang report. Anong papatay sa kuya ko? Hindi ka mo makikilala ng tao! Makikilala ka ng Diyos! Halos mawala sa sarili si Evelyn sa sobrang galit at paghihinagpis matapos ambusin ng kuya niyang si Wilfredo Hermedia sa kanto ng Abrisi Street at Payatas Road sa QC kagabi. Isang pastor sa simbahan ng biktima at wala naman daw nakakaaway. Walang kaaway ang kapatid ko! Ang tagal-tagal niya na dito sa Maynila! Mabait ang kuya ko! Hindi naman yan mag-iin, wala naman mga bisyo. Kung maano ka man, mamatay ka rin sana. Sumuko ka na, makonsensya ka naman. Wala naman kasalanan eh. Base sa investigasyon, pababa na ang biktima sa kanyang motor kasama ang 15 anyos na anak na babae para maningil sa tindahan nang bigla silang lapitan ng dalawang lalaki. Pinababa raw muna ng motor ang dalagita at saka pinagbabaril ang pastor. Pinaghahanap pa ang mga sospek. Sa Cebu naman, hindi matigil sa pag-iyak ang inang si Marilyn Caliente at 9 na taong gulang niyang anak. Pinagbabaril kasi sa harap nila ang kanilang padre de pamilyang si Joselito. Pinaulanan daw ng bala ang biktima ng dalawang lalaki na sakay ng motor at bumibili sa tindahan ng pamilya Caliente. Hindi pa malinaw kung anong motibo sa pagpatay. Sa ibang balita naman, mga mister, hoy mga misis, etong balita para po sa inyo. Ilang produkto raw ang pwedeng makaapekto sa pagiging tigasin ng isang lalaki. At tinatawag na G-spot o kiliti naman ng mga babae. Tukoy na raw ng ilang doktor sa Amerika. Eto't makinig. Narito ang report. Tigasin, yan ang karaniwang bansag sa mga kalalakiyang Pinoy. Pero babala ng grupong Eco Waste, ingat sa mga ginagamit na produkto sa araw-araw. Base sa pag-aaral sa Sweden, ilang produkto ang nagpositibo sa industrial chemicals tulad ng lead at cadmium. Kabilang na dyan ang pintura, styrofoam, plastic products, pesticide at ilang cosmetic products. Ang sobrang pagka-expose daw sa mga ganitong produkto, posibleng makaapekto sa sperm production o magkaroon ng erectile dysfunction at testicular cancer. Paliwanag ng Eco Waste, wala pang ganitong pag-aaral sa Pinas, pero mabuti na rin daw na mag-ingat. Hindi naman delikadong kemikal ang natagpuan ng isang doktor sa US. Base sa report ng Huffington Post, nahanap raw ng isang gynecologist ang G-spot o sinasabing pinakasensitibo at pleasure point sa ari ng babae. Pero para sa ilang eksperto, hindi pa ito kumpirmado. Isa pa, ang ginamit ng OB-GYN sa kanyang pag-aaral ay bangkay ng isang 83-year-old na babae. Ito naman ang mga aksyong balita ngayon. Panibagong demonisyon sa Parañaque na udlot mga residente, naghanda pa naman ng mga bombang nakamamatay sa baho. Mayor ng Parañaque, taas kamay sa apela ng mga residente. Balang pumatay sa residente na Silverio Compound noong Lunes, galing daw sa pistola at hindi sa mga Armalite na mga responding police. Pero ito, pulis, sa pool ng News 5 na pistola ang pinuputok habang nakatago sa likod ng poste. OFW na nahulog sa building sa Saudi. Foul play nga ba? Katawan, hindi pa maiuwi. Dahil ng pamilya, inaksyonan ng News 5. Eksklusibo, drug session ng mga tsuper at konduktor sa pool sa hidden camera ng News 5 sa loob mismo ng isang bus. Prangkisa ng mga bus na minamaneho nila, posibleng makansila. Hacienda Luisita susukating ulit para malaman kung gaano talaga kalaking lupa ang mapupunta sa mga magsasaka. 300 sa 6,000 farmer beneficiaries, peke raw sabi ng isang grupo ng Luisita Farmers. Ambush sa Ifugao, 11 sundalo at 1 sibilyan patay. Tropa ng AFP, nakuyog daw sa dami ng nag-ambush.
Sa Insider Exclusive, tinaguri ang King of Sport ang karera ng kabayo. Pero bakit kaya maraming may hirap na Pinoy ang lulong dito? At sa Showbiz Aksyon, magpinsang Lizelle Martinez at Nino Mulak nagsalita na sa awayang Amalia at Annabel.